Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, 3 minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Bahagya pong humina ang Super Typhoon Pepito. May international name na Manny. Matapos sumagupit sa Northern Luzon, Central Luzon at Kabikulan. Dama ang malaking pinsalang iniwan ni Pepito sa mga hinagupit nitong lugar kung saan nabunot ang mga puno, naputol ang mga linya ng kuryente at nawasak ang mga kabahayan. Sa Bicol Region, napuruhan ng husto ang Catanduanes kung saan unang naglandfall si Pepito sa dami po ng mga nasirang bahay, paaralan at iba pang istruktura. Marami ring mga pananim ang sinira habang nawala ng kuryente ang buong lalawigan at pahirapan pa ang signal ng internet. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk to Maganda morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! Like a bird Ito po si Anthony Taberna. Umahabol si Jerry Baha. where secrets Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday. Yuhuu! across the square, across the bridge. Wala pong pasok sa maraming lugar. Lalo na po dito po sa mga dinaanan ng typhoon. Typhoon na lang hindi na super typhoon The red Typhoon Pepito. Marami pong mga lugar, especially dito po sa Metro Manila, walang pasok. Kaya lang, ang sabi po ng Pag-asa, zones. ito talaga ang buhay ng mga estudyante, lalo na ng mga estudyante, ano? Low. Idineklara pong walang pasok. Ang deklarasyon po ay kagabi pa ginawa ng maraming mga LGUs sa Kalakhang, Maynila. Pero ang Pag-asa po ay nagsabi na wala nang bagyo dito sa Metro Manila. Opo, wala na pong typhoon signal dito po sa Metro Manila. Kahapon po kasi umabot pa ng signal number 2 sa Kalakhang, Maynila. Pero wala pong pasok ngayon. Kaya lang ang problema wala na palang bagyo. Hindi naman natin gustong andyan pa yung bagyo. So, andito po ang mga lungsod na walang pasok. Ang Caloocan, Valenzuela, Marikina, Malabon, Muntinlupa, Las Piñas, Mandaluyong, Lungsod ng Maynila, Parañaque, San Juan, Quezon City,
Taguig, yung Taguig po ay kindergarten to grade 12, kabilang po ang alternative learning system. Ang Pasay, lahat ng antas, kabilang po ang alternative learning system. Nabota City, lahat ng antas. Pateros, lahat ng antas. Pasig, yung Makati lang yata ang wala din no? Tama ba? No, parang Makati lang ang wala dito. Nabasa ko ba yung Makati? Wala yung Makati, no? Yung Makati lang ang may pasok. So ang Makati lang, Mayor Abby Better, Binay, ikaw lang, teka, tinitingnan ko baka nagkamali ako ng basa. Tatay Bonnie Aporo, ayan, walang deklarasyon ng Makati. So ang Makati lang ang nagtagumpay. Ayun, yung mga taga Makati, ang mga estudyante po ng Makati ay may pasok po kayo, hindi po kayo kasama sa mga walang pasok, pero kayo ang maswerte. Bakit ko sinabing maswerte? Tanong nyo, bakit kayo maswerte? O bakit? Tinanong nga ni Mother. Sapagkat wala po naman bagyo. Ang sabi po ng Pag-asa, magiging makulimliman sa Metro Manila, pero wala na pong public storm signal dito, 1 o 2 o 3, wala po. At bagamat meron pa raw pong asahan na mga thunderstorms sa bandang hapon o gabi. Ayan. Pero marami tayong mga kababayan hanggang sa ngayon po ay nasa evacuation centers pa dahil po dito sa super typhoon na naging typhoon na lamang na si Pipito. Pambira itong si Pipito. Pipito Manaloto. He's a god, he's a man. Tindi, no? Nasa 1 milyon daw pong mga kababayan natin sa Kabikulan ang naapektuhan ng bagyong Pipito. At una pong tinamaan yan pong Catanduanes. Gusto rin nating makibalita dyan sa may Aurora dahil dyan po sa Aurora, umabot din po sa signal number 5 sa Aurora. Sana makausap natin, Yuel, si Grace Ansano. Alam mo naman si Grace Ansano, kahit saan ka magtanong pagka Central at Northern Luzon, alam ni Grace Ansano. Tanong mo nga kung ano number nung governor ng Aurora, si Governor Reynante Tolentino. Governor, kontakin po namin kayo. Makikibalita lang po kami dyan sa Aurora dahil mukhang yung isang landfall dyan nangyari dyan po sa may, ano ba pangalan? Dipakulaw ba yun? Dipakulaw sa lalawigan ng Aurora. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Alam niyo, ang problema kapag may ganitong mga bagyo, grabe naman itong mga bagyo, ginawa tayong playground ng mga bagyo no? Sunod-sunod, sino yung mga, di ba, nauna na si Christine, dumating dyan si Nika, andyan si Ophel, tapos ito nga si Pipin. Pambihira itong mga bagyong to. Wala na ba kayo ibang mapupuntahan? Porkit sinabing mga resilient ang mga Pilipino, ayaw nyo na kaming tantanan. Pahingayin nyo naman kami, oo. Talaga naman, ang problema po, kapag ka po may mga ganitong bagyo, lahat apektado Ultimo presyo po ng bilihin apektado. Nabanggit ko na po sa inyo kanina, yung eskwela ay wala pong pasok. Bakit naman magkakaroon ng pasok? Halimbawa, yung mga lugar po na talagang sinalanta, ang ginagawa pong evacuation center, yung eskwelahan mismo. O, di ba? Alam mo yan. Birthday boy, Kuya Joel Sarignaya. Kuya Joel Sarignaya, happy birthday sa'yo. Hindi ba? Kapag ka walang pasok, iyon dahil sa kahit na wala ng bagyo, dahil nando doon sa eskwelahan ang mga nagsilikas mula sa kanilang tahanan na ang mga bahay po ay nasira o napinsala. Ano pang isang epekto niyan? Yun, narinig nyo kanina, binalita namin, walang kuryente. Ayan, ano pa? Siyempre, internet. Ayan, apektado rin po ang internet. Ano pa? Yung pong agriculture sector, yung pong inaalala natin. Ano pa? Tataas ang mga bilihin. Siyempre, kapag meron namang price freeze na tinatawag, mapipigil mo ba naman yung ibang mga nagtitinda na magtaas kung wala na silang
makukuha, wala namang ibang source. Yung mga kababayan natin, kahit mahal, bibili niyan. Di ba? Ang paninda. Ano pa? Infrastructure. Talagang wala tayong kawala sa epekto ng bagyo. Kaya mga kababayan, dapat lagi tayong nagpe-pray, ano? Yun po importante. Lagi tayong mananalangin. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por Makibalita dos. na nga tayo sa Pag-asa. Ito pong Super Typhoon Pipito, mukhang aalis na. Asan na ba ngayon si Pipito? Super Typhoon? Typhoon? Ano ba kategorya niya ngayon? Nasa linya po natin si Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa. Ate Lori, magandang morning! Good morning din, Katunying, at sa ating mga kababayan. Si Pipito po nasa typhoon category na po ito ngayon. Medyo huminis na ng bahagya, although... Buti naman. Opo. Yes po, pero as a typhoon, malakas pa rin ho yung kanyang hangin at yung mga pag-ulan. So, yung mga kababayan natin, especially sa mga nakataas ng signal, pinag-iingat pa rin ho natin. So ngayon, ang kanyang latest na locations of our latest analysis, 145 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay yung lakas ng hangin ng 130 kilometers per hour near the center at gusting po ng 160 kilometers per hour. Ang tropical cyclone wind signal number 3, nakataas pa rin sa northern and western portions ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union, and western portion ng Abra. Habang signal number 2, Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union, Pangasinan, rest of Abra, the western portion of Mountain Province, Benguet, and the northern portion of Zambales. Habang signal number 1 naman sa Apayao, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, the western portion of Cagayan, Nueva Vizcaya, the northern and central portions of Nueva Ecija, maging sa Tarlac at central portions ng Zambales. So basically, halos Northern Luzon, Cordillera, Administrative Region, and some parts of Central Luzon nakataas yung signal natin kasi yung location ng ating bagyo ay halos doon po sa vicinity na yon. So yung palang signal number 5 wala na, signal number 4 wala na, no? Yes So po. signal number 3 na lang sa ilang parte ng Northern Luzon. Yes, exactly, sir. Oo. So anong kung nandiyan yan sa bandang Ilocos, anong oras ba aalis yang si Pipito? Actually po, nasa labas na po ng landmass yung kanyang sentro. Pero yung parang kalahating parte ng kanyang katawan nakalapat pa halos sa western section ng Northern Luzon and sa parts of Central Luzon. Pero we're expecting na today din, mamayang hapon, ay nasa labas na po ito ng park kung hindi po bumagal yung kanyang takbo. Oo, ito'y pa West Philippine Sea, no? Yes po. Oo. So kapag ka ganun pa rin ang lakas at sa dagat ang diretso niyan, may bansa bang pupuntahan yan o mawawala na yung bagyo? Sa ating projection, possible na sa dagat na po siya malusaw. Oo, kumbaga, matagal pa po siya sa West Philippine Sea hanggang most likely until November 21 pa. So halos 3 days pa siya doon. Oo. And then eventually ay magiging LPA na lang siya hanggang sa malusaw na. Hanggang malusaw na, oo. Yeah. Babalikan ko lang, Lori, yung Metro Manila kasi binabasa ko kanina yung listahan ng mga walang pasok. Ano po ang mangyayari, ano ang kondisyon ng panahon sa Metro Manila sa maghapon? Opo, actually sa Metro Manila, improved weather na tayo ngayon. Halos wala na nga masyadong mga pag-ulan. Kung may mga ulan man, mga light rains lang po. And basically, hindi na talaga tayo makakaranas ng epekto ni Pepito. So wala na rin po tayong signal so far. Kaya lang, ang basis yata ng mga LGU sa pag-dedeklara ng suspension of classes, yung signal 11. number 2, yung kahapon, yung kagabi, no? 11 p.m. Opo. Kagabi ay may signal pa. Meron pa po. Actually, signal number 2 pa rin tayo as of 8 p.m. kagabi. By 11 p.m. lang po yata tayo nag-1. And then, natanggal lang siya by 2 a.m. kanina. Kaya nga lang, yun nga po, siguro, ganun po yung kanilang rules para po makapag-prepare
sa next day, yung 11 p.m. na bulletin. Kaya lamang po, ang nakita natin dito sa bagyo, napakabilis po niya. Mabilis yung kanyang Mabilis. takbo. So, yung movement niya, even, tsaka nataon po na yung diameter niya, hindi din ganun kalaki para maapektuhan pa yung Metro Manila. Oo. Mula nung October, tapos November, nakakailang bagyo na tayo, Ate Lori? October to halos 6 na bagyo ang dumaan sa mga nakalipas na weeks po. Oo, 6. Tapos meron pa ba kayo nakikitang ali-aligid sa Pilipinas? For now, at least in the next 5 to 7 days, wala po tayong nakikita. Sana nga po, pahinga muna. Oo nga, grabe. Po. Kayo ba dyan sa Pag-asa? Paano ba ang schedule nyo dyan? Mga OT, dyan na muna ba kayo natutulog? Paano bang usapan dyan? May mga personals, may mga kasamahan po kami na dito po na tutulog para po hindi na nga po. Kasi yung transportation pa, malaking bagay pa yon, especially na nagti-3-hourly kami madalas dahil nga pagpa-landfall yung bagyo. So, Tama. kailangan ng tao. But in my case po, uwian po ako. Uwian naman. Ako, mag-iingat po kayo at muli ang aming pagpasalamat sa Pag-asa, lalo sa mga katulad po ninyo, meteorologists, na nagbibigay sa atin ng wastong impormasyon. Thank you so much at magandang umaga po. Yes po, good morning din, sir. Good morning po sa inyo. Si Miss Lori De La Cruz ng DOST Pag-asa. Yun nga, dahil tayo lagi nating nasusumbatan ng mga LGU, sa deklarasyon ng walang pasok, sila po ay nagbabatay sa tawag dito, sa weather bulletin ng 11 p.m. Yung iba 8 p.m. pa, 8 p.m., 11 p.m. May signal number 2 pa kagabi, 8 p.m. Signal number 1 ng 11 p.m. So wala pa rin pasok. Pagdating ng alas 2, may pasok na. Wala nang storm signal, pambihirang pati. So anak ng bakang dalaga. Walang tulak kabigin Ganun talaga Naiisip ko tuloy yung mga bata. Alam nyo ba yung mga bata ngayon? Gustong-gusto nang pumasok. For a change. Dati ayaw pumasok. Ngayon, gustong-gusto nang pumasok. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2-4-2. Oras po natin, Achi, Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Di Chaphun, 6:20 na ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Maaasahan ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Lunes, November 18, 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Halos pisong rollback sa produktong petrolyo nakaamba bukas. Pilipinas nag-export ng unang Hass avocado sa Japan. China may babala sa Amerika, huwag makialam sa issue ng West Philippine Sea. DILG Secretary John Vic Remulla, CSE Chairman, sasalang sa CA ngayon. Higit 34 na milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa isang drug dealer sa Las Piñas. At fishing ban sa Visayas Sea sinimulan na. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang
ACS Balita, ACS Good News. Ay sa wakas, matapos po ang big time oil price hike noong nakaraang linggo, asahan naman na magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo bukas. Sa pagtaya po ng Department of Energy, nasa 70 centavos hanggang 90 centavos ang maaaring ibawas sa diesel, habang hanggang piso naman sa gasolina at kerosene. Ito ay batay sa 4 na araw na galaw ng presyuhan ng krudo sa world market. Ito pa isang ACS Good News. nakakuha po ng access sa Japan market ang sariwang avocado ng Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, sinimula na ng bansa na mag-export ng avocado sa Japan at ang unang shipment ay nagmula sa Mindanao. Ang ganda ng avocado. Mother, o tinan mo yung avocado? Grabe. Oo. Yung avocado totoo ba na mainam daw to sa may diabetes, yung avocado? Di mo, yung ang ganda itsura pa. Grabe. Ang masarap dito, yung may gatas, ano? Lalagyan mo lang ng gatas, mother. Tapos, ang lungkot naman nun pag walang gatas at asukal. Ano namang klaseng avocado yun? Di ba kung kakainin mo ng purong avocado lang na galing... Malungkot yun, mother. Yung avocado, no? Kakayurin mong ganyan. Tapos lalagyan mo kagad ng gatas. Saka konting-konting stevia. Yung stevia ngayon, yung usong asukal na safe daw. Nako, sarap. Sinabi po ni Secretary Tiu Laurel na ito ay patunay sa dedikasyon ng Pilipinas na palawakin ng agricultural exports at mag-produce ng mas mataas na kalidad. Ang Hass Avocado ay ikatlong pagluluwas ng prutas ng bansa sa Japan. Una ang saging at pinya. Iba talaga tong Japan. Japan! Sagot sa kahirapan. Ito po isang mas maliit na uri ng avocado. May pebbly na balat at nagiging purplish black kapag hinug na. Sinabi po ni Secretary Laurel na ang pag-unlad sa Hass Avocado exportation ay kasabay ng pagtaas ng agricultural exports ng Pilipinas sa Japan. Ayos yan. May matinding mensahe si Chinese President Xi Jinping kay outgoing US President Joe Biden. Huwag makialam ang Amerika sa territorial dispute sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang babala ay ginawa ni Xi Jinping sa kanilang pag-uusap sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Lima, Peru. Sa tingin ni President Xi, mas magiging maganda ang relasyon ng China at US kung ituturing nila ang bawat isa bilang partner at kaibigan. Ngunit, kung magiging magkatunggali sila ay mawawasak ang relasyon ng dalawang bansa. Hindi po tanggap ng Beijing ang pagsuporta ng Amerika sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea, pati na ang pagsuporta nito sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagbabasura sa 9 dust line claim ng China. Alas 6:29 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Tatalakay na sa Miyerkules ng makapangyarihang Commission on Appointments ang ad interim appointments ni na Secretary John Vic Remulla ng DILG at Chair Marilyn Barua Yap ng Civil Service Commission. Ayon kay CA Assistant Minority Leader Johnny Pimentel, mataas ang tsansa na makumpirma agad sa kanyang pwesto si Remulla. Ito dahil 5 buwan na lang ang nalalabi bago ang 2025 midterm elections at mahalaga ang papel ng DILG sa operasyon ng gobyerno sa nalalapit na halalan. Paliwanag pa nito, hawak ng DILG ang PNP at iba pang ahensya na nagtitiyak sa seguridad at peace and order ng halalan. Alas 6:30 na ng umaga. Naimbaga-bigat kada kayo amin na po. Agriing kayon, gising na. 5 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 34 na milyong piso ang nasabat ng mga otoridad sa isang condominium ng isang drug dealer sa lungsod ng Las Piñas.
Bit-bit ang isang search warrant, sinalakay ng PIDEA ang tinutuluyan ng suspect sa may Alabang Zapote Road sa Barangay Almanza 1. Dalawa sana ang target mahuli ng mga operatiba pero tangi ang dealer na si Kenneth Bandong lamang ang naabutan sa kondo. Patuloy ngayon ang pagtugi sa kasamahan nitong babae habang maharap na sa kasong illegal possession of drugs ang nahuling suspect. Nagsimula na ang 3 buwang fishing ban sa Visayan Sea. Ayon kay Ramia Apari ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 6, magtatagal hanggang February 15 ng susunod na taon ang pagbabawal sa pangingisda. Layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ang mga isda. Buti pa yung isda nabigyan ng pagkakataon. Layunin daw po nitong mabigyan ng pagkakataon ang mga isda gaya ng mackerel at sardinas na makapagparami para sa kabuhayan ng nasa 100,000 mangingisda sa rehiyon. Paglilinaw ni Apari, hindi lang nila basta ipagbabawal ang pangingisda, kundi magtatayo din sila ng magandang environment para protektahan ang tirahan ng mga ito. Sakop ng fishing ban ang Gigantes Island sa Iloilo, Olotayan Island, Kulasi Point sa Capiz, northeastern tip ng Bantayan Island sa Cebu, westward ng Guimaras Strait at northern coast ng Negros Island. Susunod! Tito Boy! Sabi niya, Tito Boy! Yan daw pong House of Representatives ay tiniyak ang pondo para sa mga naapektuhan ng bagyong Pepito. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:32 in the morning. This time on ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today mga kumbatsero? Today is Laundry Day Friday! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit at malupit na dumit mantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Doon po sa mga taga Barangay 104 Tramo Pasay. Ayan na, Barangay 104 Tramo Pasay. Meron pong isang lalaki dyan na matangkad, matipuno, guwapo, naaali-aligid po sa inyo. Ang pangalan po niya, Sherwin Alfaro. At gustong-gusto po niyang mamigay ng salapi sa Pasko Panalo Promo ng DZRH. Yan, Pasko Panalo Promo, Barangay 104 Tramo Pasay. Wala kayong ibang dapat gawin kundi lakasan na po ang inyong mga radyo, TV o anumang ginagamit ninyo para masubaybayan ang mga programa sa DZRH. Lakasan mo na! ACS Balita. Alas 6:38 na ng umaga, tuloy ang mga balita sa ACS Balita. Nilinaw ng Department of Science and Technology o DOST na magkaiba ang alon sa storm surge na ibinababala ng Pag-asa tuwing may malakas na bagyo. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, kapag may storm surge o daluyong, nagkakaroon ng tuloy-tuloy na pagtaas sa level ng tubig. Mas mapaminsalaan niya ito kaysa sa alon na bumabalik naman agad sa karagatan matapos sumampas sa dalampasigan. Nakita mo ba, Yuel, yung isang video, yung may fire truck na ganon sa may Catanduanes tapos may daluyong, may alon na. Meron ba tayo nun? Palagay ko meron ng DZRH yung mga video na ipinapadala ng iba't ibang mga LGUs din naman ang meron. Ay, ito yata yun. Ayan, nakita nyo po yan sa, radyo natin, Birak pala yan. Ito po meron pong
para siyang isang kalsada na napakalapit sa dagat, ano? Nasa parang breakwater ito no? Asan yung babae sa breakwater? Ito po sige, pakinggan nga natin. Meron siyang sinasabi May audio yan Sige nga. Pakinggan. Sa mas mababa. Pakinggan natin. May audio yan Ayan, may mga tao doon sa gilid Nakita nyo po. Ayan, yan yung fire truck. Hindi natin nakuha yung buo. Yung buo na gano'n. May napanood akong video. Ayan yun hinahampas siya. Bilib din naman ako sa bumbero, sa truck na yon. Una, matatag yung truck. Pero bakit nyo naman talaga hinahamon yung daluyong? Bakit yung hinahamon yung daluyong ng dagat, para bagang nakikipaghamunan? Paano kung hinampas yung truck na yon, tapos sobrang lakas ng pagkahampas at tumilapon o tumimbuang at may nasaktan pa doon, hinahamon talaga Ang bihirang patis, Anyway, isa lang po yan sa mga video at nakita nyo rin siguro yung mga video ng paghampas ng napakalakas na hangin sa marami pong mga istruktura, lalo na mga kabahayan at pati na mga puno, mga poste ng kuryente dyan po sa Kabikulan. ACS Good. ACS Balita. Makibalita nga tayo dyan po sa Catanduanes ngayon. Puntahan natin ang San Andres, Catanduanes. Nasa linya po natin si Mayor Cesar Robles. Mayor, magandang umaga po sa inyo. Mayor, si Katunying po ito. Magandang umaga din po, Katunying. Excuse correction lang po. Municipality o Panganiban po kami instead na San Andres. Sorry po. Kayo ay munisipalidad ng Panganiban. Panganiban po. Panganiban. Pareho pala kayo ng Cam Norte. May Panganiban din doon, yes, hindi po. ba? Kaya lang ang pagkakaiba po ay may Jose Panganiban dito. Panganiban lang po. Panganiban. Okay. Mayor, gaano po kalayo itong Panganiban sa Virac? Ang distansya po ng Panganiban from Virac is 57 kilometers. Kayo po ba coastal? Kami po ay nasa northern part. Northern part. Coastal town po ba kayo? Yeah. Coastal. Kasi ang Catanduanes po is 11 towns. Ang mga bayan na eksakto or yung sentro ng Baguio is dito sa northern part, which is Pandan, Magamanok, Panganiban, Biga, saka Higmoto. Ang halos hindi lang yata napuron is yung Virac at saka San Andres. Base doon po sa track na pinakita doon ng Pag-asa. Yes. Kumusta po kayo ngayon? Kumusta po ba? Kumusta po ang panahon dyan? May ulan pa ho ba? Sa ngayon po, napakaganda ng panahon na parang walang nangyari, parang walang nangyari. Pero yung bakas nung iniwan ng distroso, napakalaki talaga. At minsan nga, parang mahirap tingnan bilang isang leader kasi gustuhin ko man na lahat na maibigay yung tulong, pero po ano magagawa natin po dahil limited lang po talaga. Hindi, ang ginagawa ko na lang po sa ngayon yung schedule ng clearing operation ng mga MDRR personnel ko, combine ng mga militar, police, fire, at mga ibang volunteers is i-clear muna yung mga parplang barangays sa coastal barangay kasi hanggang ngayon hindi pa passable yung iba para din makapagbigay kami ng report sa mga kapamilya na nag-aalala na nasa ibang bansa at nasa ibang lugar. Paki-describe nyo nga po yung kung paano po sinalanta ng bagyong Super Typhoon Pepito ang inyo pong bayan. Opo. Ganito po. Kasi ang Catanduanes halos nakilala po kami na talagang kilala pagdating sa malalakas sa bagyo. Pero sa totoo lang po, itong bagyong nakaraan na to ay kakaiba ang dulot na minsan nakikita ko nga yung mga konstituente na nagpapanik doon sa preparation dahil hindi na po kami sanay. Hindi na po kami sanay na dinadaanan dito ng malalakas na bagyo. Actually, kung hindi ako nagkakamali, yung huling punta rito yung Typhoon Rolly. Yun ang huling malakas na bagyong tumama rito. Kaya medyo hindi na sanay. Pero bago dumating yung bagyo,
may mga report na po kami gaya ng sinasabi nyo doon sa yung nakikita nyo sa video. Yan po ay nangyari sa Birak at saka sa Higmonto, yung storm surge. Ngayon, ang nakakatakot po doon is nagkakataon na full moon ngayon, high tide, yun na isa pa sa kinakatakutan namin kasi yung nakaraang bagyo, ini-expect namin na yung napakalaking volume ng tubig ang binaba at hindi pa nga dumarating yung bagyo, may storm surge na sa Birak. Nagkataon naman na yun ay hindi naman tumuloy-tuloy kasi during nung pumasok yung bagyo kasi kami ang naging eye of the typhoon is naglandfall dito sa Panganiban. Oo nga. Low tide na nung panahon na yun. Kaya yun ang consolation namin. Kasi kung nagkataon na high tide, yun ang isang malaking pinoproblema namin. Kasi yung tubig na galing sa ilog at saka sa bundok, magsasalubong ng dagat. Kaya napakalaki ng possibility na tumaas ang tubig. Sobrang yun lang malaking bagay pala na hindi na high tide, ano? Kung nagpartner yung landfall, yung pag-landfall sa inyo ni Pipito, tapos high tide pa, naku po, na-imagine ko yung damage. Kaya salamat sa Panginoon Diyos at iniligtas po ang ating mga kababayan. Pero kung susumahin po, mga gaano karami po mga bahay ang mga nawasak po ng bagyo? Actually, mayroon akong record dito, mga parcel record na pero actually hindi halos dito na rin magtatagpo yung number ng bahay. Yesterday nasa 612. 612. Oo, yung 612 ang listed na nasirang bahay at saka 488 po pala. Yung 612 is yung lumipat na mga tao doon sa mga designated na evacuation center namin. As of yesterday, mayroon pang 133 na nasa evacuation center kasi wala silang babalikan dahil talagang totally nawasak yung kanilang bahay. Kaya yun po isa sa aming mga problema. At saka totally damage is 250. Excuse me. Nasa 7 barangays pa lang yun kasi hindi pa po namin napapasok yung ibang barangays dahil doon sa mga debris, mga kahoy na mga tumumba na hindi talaga passable. So maaaring dumami pa, madagdagan pa, no? Maaari pong dumami pa po ito kasi yung coastal barangays halos wala pa kaming report na eksakto. Opo. Pagka po gano'n, halimbawa yan, totally damaged ang kanilang mga bahay, I presume nasa evacuation center po yung ating mga kababayan. Ano pong gagawin ng LGU at paano po makakatulong ang national government sa kanila? Unang-una po, yan nga din po minsan ang iniisip ko yung kung paano namin pero likas kasi sa history namin dito yung pagtutulungan. Halimbawa, hindi naman sila po pwedeng mag-i-stay doon kasi yung iba nasa simbahan, nasa eskwelahan. Oo. Usually, lumilipat sila sa mga pinsan, mga kapamilya, o gumagawa ng konting masisilungan para lang makabalik sila at unti-unti na silang babalik doon. Pero ang malaking challenge po sa akin bilang isang alkalde yung kung paano namin sila mapoprovide yung mga pangangailangan gaya nung mga yero, lahat-lahat. Siyempre, halos lahat nangangailangan. Yun ang isang napakalaking problema namin dito. Yung mga gagamitin nila para mag-construct uli ng kanilang mga nasirang bahay. And isa pa, siyempre yung hanap buhay nila, matitigil dahil wala. Uunahin muna. Yan po ang isang malaking challenge na kinakaharap po namin sa ngayon. Oo. Ang pondo naman siguro ng bayan ninyo, ano ba kayo? First, second, third class municipality? Fifth class? Fifth class municipality po kami. Napakalimitado po ng aming pondo dito. Halos paubos na din po ng pinagkakasya namin. Oo. Kaya nung nalaman ko po na naka-receive ako ng message sa inyo na kakaroon po ng interview, parang nabuhayan at nagkaroon ako ng panibagong pag-asa na matutulungan kami ng national government. At gusto ko na rin samantalahin yung pagkakataon na manawagan sa ating mahal na Pangulo na kung po pwede po na matulungan po kami rito kasi kailangan po talaga ng aking mga kababayan yung tulong po sa national government. So yun po, ang kailangan ay para po ma-rehabilitate and ma-reconstruct yung mga tahanang nasira. Ano pa po mga pangangailangan? At saka siyempre, susunod po dyan yung pang-araw-araw yung pagkain ng mga pamilya na nasa lanta dahil hindi rin naman sila makakapagtrabaho. At saka halos lahat ng mga bangka ng mga mangingisda namin sa coastal barangays, nagkasira halos yung
50%, I guess. Ngayon, malalaman ko yung total reports kasi papasukin na namin coastal barangays. At bala ko nga po na samahan, pangunahan yung clearing operation para makapagpatid na din kami ng datos ng ibang kababayan namin. Oo. Sige po, pwede po kayong manawagan. Ako po, personally po, maliit na halaga lang dito po sa 2x2. Kami po magpe-pledge ng kahit na 10,000 piso man lamang diyan po sa inyo pong bayan. Paano po ba makakarating ang tulong po sa inyo? Eto po, maraming salamat po. Pauna ko nagpapasalamat na po ako. Ang total, ang contact lang naman po dito as of now is itong Starlink. Nagkataon lang po na may Starlink at saka solar power ako. Kaya talagang pinrepair ko yon. So wala pa kayong kuryente dyan sa buong probinsya? Wala po. Wala po. Matagal pa po to. Tiyak. Kasi totally halos yung mga poste. Nakita ko nga makakaraan. Tinaas lang namin yung mga wire para lang makadaan yung mga motorista sa kalsada para hindi ma-paralyze. Oo. Hindi, paano po yun? Total, tayo po yung nagkakausap na kung wala po ba kayong account number ng local government na naka-allocate lamang para po sa tulong sa ating mga kababayang nasalanta? Meron po kaming account, kaya lang po sa ngayon wala pong totally po down kasi wala pong communication, wala kaming sa munisipyo, walang signal. Kaya ito lang po ang way of communication yung Starlink sa ngayon. At mayroon man ditong mga magkailan ng mga yung piso net. Oo. Yun ang nagiging source ng information ng ibang kababayan namin na makapagpaabot ng sa kanilang kapamilya. Ganito po, baka po mamaya kung pagkatapos po ng interview natin, kagaya nung ginawa namin nung mga nakaraang, naalala ko tuloy yung mga tulong ng 2x2 DCRH sa mga naapektuhan ng Odette. Nagpadala po kami ng halaga sa mga official accounts ng bank accounts ng mga LGU. Baka mamaya papakuha po namin sa inyo. Sige po. I'm sure pwede naman resibuhan yan. At kung kahit saan makarating, kahit saan lang makarating yung maitutulong ng mga private individuals at siyempre mangangalampag po tayo sa national government, Mayor Robles. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat po. At mamaya po ibibigay ko po yung account ng aming LGU para po doon po mapunta. At rest assured po, Sir Anthony, Opo. yung anumang mga halaga na makakarating po ay transparent po na ipaparating po sa mga tao. Oo. Yan po ang may sisiguro Ano po ko. ba ang mga kinabubuhay ng ating mga kababayan dyan? Actually, ang main source ng dito sa amin is wala naman kaming specific na eksakto kung ano talaga yung nakilala kaming kinabubuhay dito. Yung agriculture number ay sa dinyo at saka yung pangingista sa coastal barangays. And dito naman sa poblasyon, ang karamihan dito po sa amin, mataas ang percentage ng mga professional at saka yung mga kapamilya nila nasa abroad. Yun ang isang nakikita ko number one na source of living ng mga tao. May nagsabi kasi sa amin na yun daw pinakamalalaking alimango dyan daw nanggagaling sa Panganiban Hindi lang po pinakamalalaki, pinakamasarap po na uri ng klase ng alimango po dito. Hayaan niyo po Sir Anthony, pag may pagkakataon po, kakatikin po kayo ng special na alimango po dito. Ang gusto lang natin makabawi ang ating mga kababayan dyan pagkatapos po salantain ng kalamidad. Inuulit po namin maliit man sana'y makapag-umpisa ito pong pledge ng 2x2 namin ni Jerry at 10,000 pesos. Ayan, magandang paumpisa. Sabi nga buena mano. Ayan, buena mano. Opo, maraming salamat po. Thank you so much po, Mayor Cesar Robles. We will be keeping in touch po sa inyo at sana po makabangon ang ating mga kababayan. Mabuhay po kayo. Opo, maraming salamat din po Sir Anthony. Mabuhay din po kayo sa lahat po ng inyong staff. Opo, si Mayor Cesar Robles ng Panganiban, Catanduanes. Ang Panganiban po, siya po yung unang tinapakan nitong si Pepito. Ito po yung pambihirang signal number 5. Sila po yung una. Kaya po talaga namang nai-imagine nyo marahil siguro kung gaano kalakas ang hampas ng hangin dyan.
Umabot ng 300 yata no? Yung gustiness, 300 plus kph. Sus Mariano Kaindo. Mas mabilis pa sa sakyan ni Congressman GP Padierno. So, nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita sa pangalan po ni Jerry Baha. Ito si Anthony Taberna. ACS Balita kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Number 1. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the Nakadurog talaga ng puso kapag nakarinig tayo ng kwento ng mga nasalanta po, ano? Let's Marvin Gaye and get Kalamidad. Na-experience kasi natin Ewan ko, kung meron bang nakikinig po sa atin at nanonood ngayon na hindi pa naka-experience ng bagyo. Naalala ko tuloy bigla, Joel, nung medyo bata pa ako, may mga alaga kaming baboy May inahin, may mga kulig, yung biik. May mga nalunod. Yung mga, dahil nga sa baha, tapos yung bahay mo wasak. Kung di ako nagkakamali, ang bagyong Saling, 1985 ba yun? Ay grabe po yung epekto sa amin dun sa Nueva Ecija. So kumbaga, ramdam natin kung papaano po masalanta ng kalamidad. Tapos yung wala ka namang maapuhap na tulong, pero ngayon, meron pong pwedeng tumulong. Sino po pwedeng tumulong? Meron pong gobyerno, meron pong local government, may national government, at syempre, andito po tayo ng mga magkakapamilya, magkakapuso, magkakabarkada, mga bashers. Yung mga bashers dyan, kaysa puro pagtutroll lang ginagawa nyo, magtulong-tulong tayo para po sa kapwa natin na nangangailangan po ng tulong. Sabi nga po nila, ultimo kaaway mo. Biblical to, Joel. Ultimo kaaway mo, tulungan mo. Kapag ka panahon ng nangangailangan siya. At baka sakaling tumino siya bilang kaaway mo. Diba? Kaya kung ano man ang kaya po nating iabot na tulong sa ating mga kababayan sa panahong ito na talagang kailangan nila ng tulong, gawin po natin. Yung hindi lang tayo madamay sa kalamidad, hindi tayo tinamaan ng kalamidad, yun po ay ipagpasalamat na po natin. Ano? At tinatawagan namin si Secretary Rex Gatchalian, papunta na pala siya ng Catanduanes. Tama naman, ano? Si Secretary Rex Gatchalian nandun po, nakasakay na po, nahihiya sigurong makipag-usap sa atin sa isang interview dahil sa loob na siya ng eroplano. Ikaw man kapag kami nakikipag-usap sa eroplano, maiilang ka din di ba? Sige po, Secretary, tuloy nyo lang po yan. Magtrabaho lang po kayo. Tuloy nyo lang yung pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayang nasalanta. At kami naman dito, mamimigay na lang kami ng pera para hindi masyadong mabigat. Sherwin, mamigay ka nga ng pera dyan. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamaspo. Ang tanong, may nahuli ka na ba na nakikinig sa DZRH sa Sherwin Alfaro? Go, go, go! Magandang umaga ka ating welcome back at syempre sa mga kababayan natin dito sa Barangay 104 dito sa Pasay, Tramo Pasay. Tignan mo naman, kahit na mga maliliit na bahay dito at yung iba hindi na nga gawa sa simento, nakasurvive pa rin doon sa Super Typhoon. Yun ang salamat na lang din at hindi sumama rito sa Metro Manila yung napakalalakas sa mga hangin. Kung hindi, itong bahay na ito, baka nagka-litar ng mga yero. Pero dito, ay hindi naglilipad ang yero kasi kundi malakas ang nakikinig sa DZRH. Ano ba, naglilito na ako sa orientation
Buti naman umayin na sa amin. Tumama na. Susungitan ka na tuloy ni Kuya. Kaya, sa kalsada na nakikinig, ayaw sa bahay. Kasi binibitbit daw itong radyo nga sa kanyang tricycle. Kasi kanyang tricycle, tignan mo, yung sinasabi dyan sa Birang Catanduanes na typhoon guard na sinasabi yan, yung pang typhoon guard. At pati rin dito sa tricycle niya, nagpa-typhoon guard din siya para hindi masira yung kanyang tricycle ng bagyo. Pero mukhang nawasak na yung typhoon guard. Tatay, pangalan mo? Agustin Banjola po. Tatay Agustin Banjola. Tatay, palagi ka nakatunin sa disa. Ngayong umaga po, magmula kay Angelo Palmores, 2x2, tapos kay Mayor Lakay. Talagang paborito mo yung DZRH. Ano, dinadala mo yun sa motor mo itong radyo mo? Kaya ko, palagi kong dinadala to, nakikinig ako sa DZRH. Lagi ha? At sino paborito mo sa tuwing umaga? 2x2, saka si Mayor Lakay. 2x2, dahil paborito mo 2x2, meron kang 1,000 pesos. Salamat, Idol. Salamat, DZRH. Maraming salamat po. At hindi lang yan, dahil meron ka rin grocery na mula sa DZRH ni pamaskong regalo na sa'yo na DZRH. Salamat. Maraming salamat sa DZRH, sa Idol, Katunying at Jerry Baha. At ayaw na ayaw ka naming maiinitan. Habang nagpapayag ka ng tricycle mo, magpayong ka, ha? Kaya na DZRH payong. Salamat, Idol. Maraming salamat sa mga taga-DZRH. Thank you. Idol Lakal, Mayor Kay Makalma. Naman, nakatingala na. Tinitingala na yung payong niya. Para ayaw mo nang tumingin sa amin. Ito, di pa ka tumingin. Idol, pwedeng bumati. Pwede. Binabati ko po yung mga kasamahan ko sa Siyempre Toda Tramo, sa Federation President namin, si Mr. A. Sibilia. Saka yung mga kumpare ko dyan sa 1 de Marso. Yun lang po, Idol. Salamat. Tingin to doon. Kala ko naman kung ano hinahanap dun. Yung pala. Kala ko binitigyan doon sa may kabilang bahay. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi lamang tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod natin winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Sherwin Bad Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. A little ditty about Jack and Diane. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Yuel. So, nagumpisa tayo. May 10,000 ng 2x2 para dun sa Panganiban. Ngayon, nag-message sa atin si birthday boy, Kuya Joel Sarignaya, na nasa San Jose, California ngayon. Kuya Joel Sarignaya, maraming salamat. Kasama niya si Ating Ann at saka yung si Yeye, saka si Yudes. Nagpe-pledge din siya ng 10,000 pesos. Ayun, 10,000 pesos para sa mga kababayan nating nasalanta diyan po sa Panganiban, Catanduanes. Yun. Hintayin lang natin yung detalye nung bank account ng LGU mismo. Sumumpa naman sa atin si Mayor Cesar Robles na siguradong makakarating sa kinauukulan. Ano man po ang tulong na atin pong ipaparating sa kanila. Thank you so much, Kuya Joel Sarignaya. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita.
Typhoon Pepito humina pa habang nasa West Philippine Sea. 4 na lugar nasa ilalim ng signal number 3. Catanduanes napuruhan sa paggagupit ng Typhoon Pepito. Toll hike sa SCTEX kasado na bukas. Application sa gun ban exemption binuksan na ng COMELEC. 11 minor de edad, 12 iba pa na rescue sa sex trafficking ring sa Maynila. Chelsea Manalo nabigo sa corona ng Miss Universe pero itinanghal bilang kauna-unahang Miss Universe Asia. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita! Bago lang lumipad ang eroplanong kanyang sinasakyan patungo ng Catanduanes, kausapin natin si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang morning. Si Katunying po ito. Katunying, magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Opo. Pinara ko muna yung airplano at antayin ko muna itong tawag natin. Ay, maraming salamat po, Secretary. Kanina po nakausap namin si Mayor Cesar Robles ng Panganiban. Ang tindi po talagang kulang na lang iyakan niya yung sitwasyon ng kanyang bayan. Papunta pala kayo ngayon ng Catanduanes, Secretary? Yes. Katunying, actually, before tumama itong bagyo na to, meron na tayong 10,000 na pre-position na family food packs na nakakalat sa buong isla ng Catanduanes. So yung mga family food pack, pwede na yan kunin. Hinahanap na namin si Mayor, pero kausap ko si Governor mula nung Sabado hanggang kahapon. Sabi ko nga, siya na muna mag-distribute kasi meron kaming mga around 3,500 of that 9,000 na kay Governor sa bodega niya. Sabi namin, Gov, kung pwede mo munang i-dispatch yan. Then may meron kami ngayong 20,000 na nasa Allenport na papunta na ngayon sa Catanduanes rin. And then on top of that, within the next 24 hours, another 10,000. Bali, ang goal natin sa Catanduanes in the next 24 hours, 30,000 na family food packs ang ibabagsak sa Catanduanes alone. Opo. Yung po bang, okay, yung distribution, at least may makakain sila doon. Pero paano po yung mga nawasak na mga bahay? Meron bang maitutulong ang DSWD doon? Katunying dalawang bagay yan, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos, lagi niya sinasabi, hindi kaya ng isang ahensya, dapat pinagtutulungan. Opo. Una, kami sa DSWD, meron kaming nilalabas na financial assistance na mga naghahalaga ng mga 10,000 pesos right after a storm para makatulong sa livelihood at yung pang-agarang pagpapaayos na mga dapat ayusin. Pero papasok rin ng DSUD, ng Department of Housing, kasi meron silang core shelter assistance. Dati-dati yung programa na yan nasa DSWD, pero nung nagkaroon ng DSUD, nalipat sa kanila dahil sila may technical expertise. So pinagsasama yon. Yung assistance mula sa, financial assistance mula sa DSWD, tapos yung sa DSUD na mas malaki-laki ng konti sa pagkakaunawa ko dahil para sa repairs ng tahanan yon. So pwede pong maka-avail na sila ng 10,000 at least sa DSWD na financial assistance. Pwede pang makatulong ang other government agency kagaya po ng DSUD para sa kanilang rehabilitation and reconstruction. Ito po 100% yatang nawasak yung bahay ng iba, mga 300 houses po eh. Tama. Katunying, kaya ako personally papunta ngayon sa Catanduanes para personal kong makausap yung mga local chief executives natin doon sa pamumuno ni Governor Kua para makuha ko mismo yung numero na kailangan at makita ko for myself ano pa yung mga kailangan gawin. Para pagbalik ko sa Maynila, ma-process namin kaagad yung mga tulong pinansyal kasi kailangan natin maibigay yun lalong-lalo na ngayon, mag-end of the year, alam natin Kapaskuhan. We need to rush this. Ibig sabihin, sa mabilis na panahon sa side ng DSWD, binibilisan namin yung pag-process nitong tulong pinansyal na to. Ang pinag-uusapan pa lang natin dito, Secretary, ay Catanduanes. Pero ilang probinsya po ba ang sa report ninyo ay matindi ang epekto nito pong Super Typhoon Pepito at nandoon din ang mga tulong ng DSWD? Actually, kahapon, kausap ko rin si Congressman Funtabella
at kausap ng regional director namin si Governor at Congressman Villafuerte. Yung 4th district ng Camsur, yun yung medyo nasa ilalim, the southern part of Camsur, medyo tinamaan rin yun, kaya nga nagdi-distribute din tayo ng family food packs doon. And then nakakausap rin natin si Congressman Fontabella at si Governor Villafuerte para malaman naman natin ano yung extent ng damage sa mga affected homes doon, affected families, para matulungan rin natin sila. On top of that, meron rin tayong reports sa Camarines Norte at Katunying, if I can also put on record na hindi rin natin binibitawan yung mga nasa north. Kasi tuloy-tuloy rin tayong tumutulong pa sa mga naging biktima ni Ophel. Kasi kung matatanda natin, tatlong hagupit yung nandun sa Cagayan, sa Tugigaraw, sa Santa Ana, yung area ng Cagayan na tinamaan ng tatlong sunod-sunod na bagyo. So ngayon, nakastretch yung DSWD mula Region 2, Region 5. So medyo malawak-lawak yung ating scope. We're getting more reports naman sa Nueva Vizcaya at sa Aurora. We should get more reports within the next couple of hours kasi kagabi nung tumatawag yung tao namin, down na yung communication. Pero ngayon we're assessing Aurora, Nueva Vizcaya, and may portions ng Pangasinan kung saan lumabas yung bagyong Pepito. Oo nga po. May pera pa ba kayo? May pondo pa ba? Actually, Katunying, si Secretary Mina Pangandaman talagang mabilis na mag-refill ng pondo namin. So, huwag mag-aalala ang ating mga kababayan. Ang unang prioridad natin pagkain sa hapag, kaya talagang tuloy-tuloy yung production namin. In fact, Katunying, yung family food packs dati dito sa Luzon base natin ng mga production area, nasa mga 35,000 lang ang nilalabas natin every day. Ngayon, umabot na tayo ng doble ng numero na yan. Kagabi, nakapag-dispatch tayo ng mga 55,000 to both Region 2 and Region 5. And papalakasin pa natin yan within today till tomorrow, aabot na ng 70,000 a day. So kung tanong mo may pera, meron. Kasi masigasig ang ating Department of Budget and Management na alalayan ng DSWD. Hindi lang para sa family food packs, pati na rin doon sa recovery effort. Yun ang maganda mabilis kumilo si Secretary Pangandaman, Mina Pangandaman, ano? Ay, magte-text lang, hindi pa ako nagte-text, nandyan in refill. So ngayon, bago rin ako lumipad, baka subukan ko makipag-ugnayan sa kanya kasi medyo may litrato na tayo nitong pinsala ni Pepito. Opo. Last na lang, may phone-in question lang tayo dito. Pagka daw po ba beneficiaryo na ng AKAP, pwede pa rin bang mag-claim ng calamity assistance? Yes, magkaiba yan, Katunying. Kasi remember, ang AIX at AKAP is for a certain crisis. Kamatayan sa pamilya, sakit sa pamilya. Pero itong disaster, normally kinukuha namin yan sa emergency cash transfers namin kung tawagin. Ina-assess namin mabuti yung bawat pamilya kung gaano kalubha yung naging epekto ng bagyo sa kanila o ng kalamidad sa kanila. Opo. Secretary Rex, maraming salamat. Ingat po kayo. Maraming salamat, Katunying. Magandang umaga. Magandang umaga po. DSWD Secretary Rex Gatchalian. By the way, si Secretary Rex Gatchalian, namimiss na yata ng kanyang pamilya. Dahil sa hindi na raw mahagilap sa mga family gatherings. Bakit? Nakatutok 24 oras. Pangunahing balita. Alas 7:19 ng umaga, sandali po lamang. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng VAT. Ang pinakamatindi pong napuruhan ng bagyo ng bagyong Pepito ay ang Bicol Region. Partikular po ang Catanduanes na pinadapa po hindi lang ang mga residente na nawalan ng tahanan kundi pati ang kanilang kabuhayan. Kinumpirma ni Governor Joseph Cua na 7 sa 11 bayan ng Catanduanes ang dumanas ng matinding pinsala dahil sa naranasang malawakang pagbaha. Nagkalat na nagtumbahan puno at poste ng kuryente habang marami ring bahay ang nawalan ng bubungan sa lakas ng hangin dala ng Super Typhoon. Kasama din po sa napinsala ng Super Typhoon ang Operation Center sa bayan ng Viga. Karamihan po sa mga pananim din ay nasira habang nawalan ng kuryente ang buong lalawigan at pahirapan pa ang signal ng internet. Higit 1 milyong katao ang sinasabing apektado ng bagyong Pepito sa buong Bicol Region. At bago lang natin kausapin si Asek Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, mag-update lang tayo tungkol sa bagyo. Ito pong si Typhoon Pepito ay napanatili pa rin po ang lakas at bilis habang kumikilos pahilagang kanluran sa West Philippine Sea. Huling namataan ng bagyo 145 kilometers sa kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Ang hangin po nito ay nasa 130 kph, malapit sa gitna at bugso na 160 kilometers per hour. Kumikilos po ito sa direksyong hilagang kanluran sa bilis na 30 kph.
May mga lugar pa na nasa signal number 3. Ito po yung northwest at western portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at western portion ng Abra. Signal number 2 naman sa 6 na lugar sa Region 1 at Cordillera at signal number 1 sa 9 na lugar pa sa Central Luzon at Cordillera. Inaasahan lalabas po ang bagyong Pepito hanggang mamayang tanghali. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Makibalita nga po tayo sa epekto po ng bagyo mula po sa Department of Agriculture. Makakausap natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita po ng Kagawaran. Asek De Mesa, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang umaga po sa lahat. Opo, Asek, mula po noong Oktubre hanggang ngayon, nakaka-6 na bagyo na pala tayo. At grabe ho, kumusta po ang ating ang epekto ng bagyo, ng mga bagyo na ginawa pong playground ng Pilipinas sa sektor po ng agrikultura? Tunying, medyo malaki na yung naging damage sa sektor ng agrikultura. Yung palang kay Christine hanggang kay Marce, more than 10 billion na yung naging pinsala sa sektor ng agrikultura. At karamihan dito ay palayan dahil nasa harvest season tayo at nag-start yung ating supposed to be dry season ngayong November. Mag-start yung taniman sa ibang lugar. So dito sa Catanduanes, alam natin ang Catanduanes ay ang ating taniman ng abaka. So sigurado tayo na maraming abaka yung napinsala dito sa probinsya ng Catanduanes. Oo nga po, no. So paano po kumusta po ang ating supply ngayon? For example, nabanggit niyo yung palayan, kung apektado po ang palay production, may sapat pa po ba tayong supply ng pagkain? Katunying, ang kagandahan naman ay bagamat itong losses natin karamihan sa palay, na-compensate naman ito nung pumasok na importation natin nitong October hanggang nitong November. In fact, last year ang na-import natin ay 3.6 million metric tons dahil yung harvest natin umabot ng 20 million metric tons in palay form. Apa. Ngayon, ina-expect natin siguradong bababa yung ating harvest dahil dito sa sunod-sunod na bagyo. Mula pa noong January, bago kay Meg Christine, nasa 800,000 metric tons na yung losses natin na in palay. So, yung ating importation ay nasa almost 3.9 million metric tons na as of early November yon. So, nalampasan na natin yung level ng ating importation last year. So, na-compensate naman nitong importation natin yung nawalang volume dahil sa mga pinsala ng mga nagdaang bagyo. So ang importante, sapat po ang supply ng pagkain natin. Pero yung po ba 3.9 million metric tons as of November pa lang to yan ba'y record-breaking na? Unprecedented ba yan? Most likely lalapas tayo ng 4 million metric tons na magiging mataas ngayon dahil last year nga ay 3.6 lang. Umabot tayo dati ng nasa mga 3.9. Oo, nako. Medyo hindi magandang tingnan pagdating po sa mga numero ng inaangkat na bigas. Pero parang ang sinasabi niya, wala tayong magagawa dahil nga sa losses natin sa agriculture because of calamities, ano? Yes, kung hindi naman tayo sasaluan ng importation, kukulangin yung supply natin. Ang isa pang maganda dito, Katunying, ay binaba yung taripa ng imported na bigas from 35 to 15. Dahil dito, yung presyo naman ay hindi sisipa dahil nga kulang yung ating local production. So maganda yung volume na pumapasok at prices. Maganda rin dito, hindi tumataas yung presyo sa international market. Dangan nga lamang medyo mahal ang dollar ngayon. So makaka-apekto rin yan sa presyuhan. Opo. So sa ngayon po, ano ang tamang presyo ng bigas sa merkado? Sa ngayon, nung nakipag-usap tayo sa mga retailers dito sa National Capital Region, nag-agree tayo na yung kanilang kita ay between 3 to 5 pesos, yung profit margin. Kaya nung
pag-ikot namin, nakakita tayo ng 42 at saka 45 for regular at well-milled rice. At yung ating ding rice for all, simula tayo 45 pesos per kilo, ibinaba yun sa 43 at kahapon ibinaba pa namin sa 42 pesos per kilo yung rice for all natin. Rice for all, yan po ba'y available? Saan po available? Yung rice for all is available sa mga select natin na mga Kadiwa stores nationwide at nagkaroon na nga ng pag-uutos ng ating Pangulo. By July next year, magiging 300 na yan. Ngayon, nasa mga kulang-kulang 40 na tayo na Kadiwa. And then, yun nga, yung dito sa buong NCR ay nakakakita na tayo ng 42 hanggang 45 din na yung pakikipagtulungan ng mga retailers natin. Oo, so pagka regular milled rice, 42 to 45, pag lumampas doon, medyo pwede na naming isumbong sa inyo, ganon. Pwede na nating silipin kung bakit masyado mataas. Kasi dati nasa hindi bumaba ng 50 pesos yan eh. So ngayon, nasa 42 hanggang 45. Opo. Okay. Napansin po natin ang DSWD ay at mga local government ay puspusan po ang pamimigay ng mga relief assistance at kasama po lagi diyan bigas. Magkano po ba binibili ng DSWD at ng mga LGU ang presyo ng NFA rice ang NFA rice? Nagkaroon ng panibagong presyuhan ang NFA sa yung regular na natin, kliyente kagaya ng DSWD, OCD, tsaka mga lokal na pamahalaan. From 25, kung di ako nagkakamali, nasa mga 30 plus pesos. Hindi ko lang mabigay yung exact number, hindi ko matandaan. Pero nasa 30 plus na yung huling bentahan ng NFA sa kanila. Kung hindi na masyadong malaki ang subsidy ng gobyerno, Yes, kasi at 25 pesos, malaki pa rin yung subsidy ng NFA sa ganung presyuhan. Opo, okay. Doon naman po tayo sa ulam. Ang presyo po ba ng gulay, ng pork, ng isda, ng manok, kumusta po? Yung presyo ng karne, lalo na yung pork at saka ang manok ay stable naman. Hindi yan masyadong gumagalaw kasi maganda naman yung supply natin. Ang magiging problema natin yung sa gulay dahil mabilis maapektuhan ng mga bagyo ang ating gulay, both highland at saka lowland. Yung lowland nga natin naapektuhan sobra ng bagyong Christine, Leon, Marce, hanggang kay Nika at Ophel. Talagang sunod-sunod yan in a matter of weeks. Supposed to be after isang bagyo, nakaka-recover yan after 2 weeks. Pero dahil sunod-sunod nga, nahihirapang makarecover yung ating mga gulayan. Alam natin dito sa, halimbawa sa Biskaya, hanggang dito sa Central Luzon, hanggang Southern Tagalog, yan ang ating mga major supplier ng gulay sa Metro Manila. So kaya nanatiling elevated yung presyo ng gulay natin sa mga. Opo. Well, pagka po may mga update po kayo para sa ating mga kababayan, andito po lagi ang DZRH, katuwang po ng Department of Agriculture, especially po sa supply at saka sa presyo po ng ating mga pangailangan. Last na lang po, yung pong mga kababayan nating magsasaka na naapektuhan po ang kanilang mga sakahan nito pong bagyo, ano pong assistance ang ibibinibigay ng Department of Agriculture? Mauna na rito, Katonyeng, yung ating indemnification sa PCIC, yung ating insurance claims. Doon pa lang sa Bagyong Christine ay nakapaglaan na tayo ng 667 million at marami na yung na-distribute mula rito sa mga apektadong lugar. At sigurado meron na uling isusunod yung ating PCIC na pambayad ulit dito sa mga naapektuhan. Of course, nandiyan yung ating rehabilitation fund under the QRF for the rehabilitation and recovery ng mga affected areas. And then yung ating mga preposition ng mga binhi ng palay, mais at gulay kasama ng pataba. Pag ready na uli sila magtanim, almost 1 billion na yan. And then yung ating survival and recovery loan, up to 25,000 pesos, doon sa mga gusto mag-avail nitong programa natin na ganito. At ngayon, meron din kaming pinaplano na programa
na kasama ang World Bank. Ito yung MSME Access to Finance na ang focus talaga nito ay yung mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng mga kalamidad. So gagawin natin na ma-institutionalize yung access sa finance, lalo na yung mga naapektuhan ng mga kalamidad. Sana malaman yan talaga ng ating mga magsasaka at maging active ang ating mga municipal agricultural officer sa pag-i-inform po sa kanila sa mga ganitong klase ng mga, sabihin nating mga offers galing sa gobyerno. Thank you so much po, Asek De Mesa. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat, Katunying. Salamat sa pag-alaala sa ating mga MAO at sa ating mga provincial agriculturists. Magandang umaga po. Mabuhay ka at maraming salamat. Thank you so much. Asek Arnal De Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. At lagi palang nakatutok sa atin si Undersecretary Alvin Jan Balagbag ng DA. Kumusta po kay Secretary Tiu Laurel ng DA? Oras mo natin, 7:37 na umaga, Metro Manila. Ngayon. Metro Manila ngayon. Susunod na. Ikaw muna, Het. This time check is brought to you by Tama din naman. Engineer Tony Nanggel, magandang morning. At kay Kuyang Ahia Jelom Tang, magandang umaga rin mga kumbatsero, lalo na po yung nahihirapan kayong mag-manage ng pera nyo. Meron kasing mga ganun yung bang may pera tapos ubos agad. Ang tawag yata dyan kawalan ng financial literacy. Kaya maganda tong ginagawa ng BDO na to sa ilalim po ng BDO Foundation kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang government agencies. Nagtutulungan po sila para makagawa ng mga learning modules tungkol sa tamang paghawak ng pera. Ayos yun, ano? Ang tinuturo nila tungkol sa savings, budgeting at financial planning. Tinatalakay din po nila ang anti-scam tips, debt management, entrepreneurship, insurance at retirement planning para maging mas informed at handa tayo sa kinabukasan. Ayos ba yan, Kuyang Erwin Aguilar at kay Tita Helen Nagales? Malaking tulong to sa mga kababayan natin. Financial wellness at tamang desisyon. Malaking bagay talaga. Sa BDO, hindi lang po tayo iniingatan sa kasalukuyan, tinutulungan din po nila tayo magplano para sa ating magandang kinabukasan. Yo! Metro Manila ngayon. Bago lang ang ating Metro Manila ngayon ay may paalala lang po ang DPWH Region 3, si RD Ninong Dong Tolentino sa mga motorista. Marami daw pong section ng National Road sa Aurora Province ang kasalukuyang hindi madadaanan ng mga sasakyan dahil po sa mga obstruction. Kasama po dyan ang mga nagsitumbahang puno at poste ng kuryente dahil po ito sa pananalasa ng Super Typhoon Pipito. Sa kasalukuyan, ang mga tauhan po ng DPWH dyan sa Aurora at pati na rin sa bahagi ng Nueva Ecija ay nagsasagawa po ng road clearing operations para maibalik agad ang road accessibility sa lalong madaling panahon. Yan. At sa ngayon po kasi, wala pa rin kuryente dyan po sa lalawigan ng Aurora. Ang Aurora po ay isa sa mga hinagupit ng bagyong Pepito. Metro Manila ngayon. Pasadaan na natin ang ating mga RH reporters sa alimbayan ng mga balita. Mabilisan, brief, concise, pero malaman. Unahin natin si RH29 Boy Gonzales. Mga evacuee sa Isla Puting Bato nagsimula ng umuwi. 29 Boy Gonzales, go, go, go! Actually, nagsimula nang umuwi sa kanyang bahay ang nasa higit 1,000 pamilya na pasamantalang binigas dahil sa super typhoon na Pepito. Ayon kay Manila Social Welfare Department Director Ray Pogoso, nasa 1,000 na pagwalong pamilya ang nasa coastal areas sa lungsod ng Maynila at pasamantalang dinala
sa District 1, the Building 22, Barangay 101, Building 1, Barangay 105 at Barangay 20, maging dito sa District 3 sa Barangay 275 at Paseco Corazon Aquino High School nang iniligas na mga pamilya. Kabila sa itinuturing umanong high-risk area sa mga lugar na mapanganib sa storm surge ay ang Paseco, Parola 1 na 3, Isla Puting Bato, Barangay 101, Barangay 105, Barangay 128 at Barangay 598. Ito si Boy Gonzales para sa DCRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you, Tunay. Nandito naman si Edniel Parosa. Naka-red alert pa rin daw po ang NDRRMC kahit bahagyan ng humina itong si Pepito. 52, Edniel Parosa. Come in, Edniel. Pinakamataas na alerto itong National Disaster Risk Reduction and Management Council. Bago kasi itong bagyong Pepito, hindi na nagbaba ng red alert itong konseho mula nang manalasa itong bagyong Nikat o Fel. At ngayon matapos nga pinakahuling typhoon, tumaas pa sa 473,000 pamilya ang naitatala ng NDRRMC. Naapektado ng 3 sama ng panahon sa nasabing bilang 102,000 na pamilyang nasa evacuation centers sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Gitnang Luzon, Mimaropa, Bicol at Cordillera Administrative Region. Umabot naman sa 63 road sections at 77 tulay ang hindi pa rin madaanan hanggang kagabi, habang mayroon pa rin power disruptions sa regions 1, 2, 3 at 5 hanggang kagabi. Walang tulugan itong monitoring dito ng NDRRMC. Alam mo, maaga tayo kanina dito sa Operation Center, dito sa Camp Aguinaldo, talagang puspusan pa rin ang pagtanggap ng ulat. Ay kukonsolidate at ilalabas ulit mamayang alas 8 ng umaga. Binikim din ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang kahalagahan ng maagang evacuation para maprotektahan ang mga komunidad. At awa ng Diyos, wala pang dumarating na casualty o ulat ng casualty at least isang umaga matapos ang hugupit ng super bagyong Pepito. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, 52, Edniel Parosa. Nasa 140 daw po ang napamilya ang inilikas sa bagong Silangan, Quezon City ang hindi pa rin umuwi. Bakit naman? RH5 Val Gonzales, Kamin Val. Anthony, bagamat wala ng ulan, wala ng baha, ay hindi pa rin nag-uuwian itong mga residente dito sa bagong Silangan, Quezon City na inilikas kahapon hanggang kagabi. Ito, Anthony, ay dahil magbi-breakfast pa sila. Ito sa aking, masarap siguro almusal dyan. Ano ba ang almusal dyan? Inihahanda na. Handa na dito sa lamesa itong bagong luto at mainit-init pang sopas na inihanda ng barangay para sa mga residente. Dahil may kalakasan ng mga pagulan kagabi, Anthony, ay umabot sa 154 na pamilya na may katumbas na bilang na 558 ang naililikas. Natakot ang mga residente dahil sa pangamba na tumaas ang tubig ng Maritina River at tataas din ang tubig dito sa bahagi ng Tumana River na nandito sa Barangay Bagong Silangan. Ayon dito kay Barangay Bagong Silangan Chairman Willie Cara, preemptive evacuation lamang ang kanilang isinagawa para hindi malagay sa panganib ang kaligtasan ng mga residente. Nagpapasalamat, Anthony, itong si Barangay Chairman Willie Cara dun sa mga residente dahil hindi na sila nahirapan pang mangumbinse dahil na rin dun sa experience ng mga residente nung panahon ng pagtama ng Ondoy na kung sana'y hindi nagsiligas ang mga residente na nagresulta sa halos 200 mga katao, mga residente ang namatay dito sa barangay na ito. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Nabalitaan nyo ba nung binuksan na yung LRT1 Cavite Extension nung Biyernes, Mother, nung Biyernes? So, Sabado ba? Sabado. Nalito na kasi ako sa mga oras Nalito ako sa oras Nandun si Pangulong Bongbong Marcos, andun si MVP, andun si Secretary Jaime Bautista. Uy, nga pala, alam mo bang nag-resign na si Yusek Rainier Yebra ng DOTR? Alam mo ba yon? Ba't ngayon lang? Ba't ngayon ka lang nag-resign, Yusek? Kumusta na yung Range Rover natin dyan?
7:51 in the morning. MVP, mag-ingat ka ha. MVP, mag-ingat ka. Puntahan natin si RH15 Giselle Regaport na natutuwang makipagbidahan sa mga commuter na nakatipid sa LRT1 Cavite Extension. 15 Giselle Regaport. Come in, Giselle! Kasinging na idsan daw ang penitensya ng mga commuter sa pagpupuntas ng Phase 1 ng LRT1 Extension sa ilalim ng Private-Public Partnership Project. Ayon sa mga nakapanayan nating pasahero dito sa PITX LRT1 Station, malaking tulong ang extension sa araw-araw nilang pag-commute papasok sa trabaho. Malaki rin daw ang kanilang natitipid sa pamasahe na ngayon pwede pa nilang maipandagdag sa gastusin sa budget ng kanilang pamilya. Hindi na umano nila kailangan makipagbalyahan sa pagsakay sa bus at jeepney, magbayad ng mas mahal at hindi na rin naiipit sa malalang traffic. Pinapesa ng unang phase ng proyekto ang travel time mula Quezon City, Paparanaque City ng hanggang kalahating oras lamang. Tatlaw nito ang bagong istasyon sa Redemptorista Shannon Station, Manila International Airport Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station na dating sukat. Layunin nitong mapaluwag din ang mga pangunahing lansangan sa National Capital Region. 15 pesos lamang ang minimum na pasahe, habang 45 pesos naman mula sa FPG Station hanggang sa Dr. Santos Station. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Matipid kasi yung pamasahe ko last time is mas mahal. So ngayon, minimum lang which is 15 pesos lang naman. So napakalaki talagang gap ng convenience na compare sa commute na EG. Dati po, ang biyahe ko na oras, 2 hours, 2 and a half. Ngayon, 1 hour, 2 and a half na lang. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Pangunahing balita. Maraming salamat sa arangkada ng mga balita, sa limbayan ng mga balita mula sa ating RH reporter sa Metro Manila. Ngayon, oras po natin 7 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Ay! Happy birthday pala kay Kuya Gerson Lasco. Tinan mo nga naman, 60 years old ka na pala, Kuyang Jer. Ganong kabilis ang panahon. Ibale, hindi lang ikaw ang tumatanda. Marami na ring iba pang tumatanda. Happy birthday din kay Maximo Enriquez ng Bacood, Santa Mesa. Uy, congratulations pala. Speaking of Santa Mesa, Manila, congratulations sa mga taga Manila. Dahil ang City of Manila ay nakatanggap daw ng gawad. Ito pinaghahangaran to lagi ng mga LGU Yung pong Seal of Good Local Governance. Ang City of Manila ay isa daw po sa nakatanggap ng 2024 award of Seal of Good Local Governance. Permado po ito ni Secretary John Vic Remulla. Congratulations sa Mayor Hani Lacuna. May sinasabi si Mayor Hani Lacuna pati daw yung 8 mga barangay pa sa Maynila ay inendorso para mabigyan din ng barangay level Seal of Good Local Governance Award. Ito po kasing SGLG ay hindi po lahat nakakatanggap nito Ayos yan, congratulations. First time ba to? First time ba tong Maynila? Ikaw na, Mayor Hani Lacuna. Baka gusto nyong magpagawa ng bubong ng bahay. Lalo na nga yung mga nabagyo. Buti nilang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Good morning din kay Kuyang Romel Sitin na komportableng biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches na infotainment na merong Apple CarPlay at Android Auto. Alam niyo itong Apple CarPlay o kaya ay Android Auto? Yung bang hindi ka natitingin-tingin sa cellphone mo kapag ka ikaw ay nag-Waze o kaya ay nag-Google Maps. Ando na sa harap mo yung screen. 12.3 inches yan.
Taglay din ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Meron din po itong power tailgate na para sa hassle-free na pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong mga dala-dala. Hindi po ba? Bukod po dito ay pinagmamalaki rin ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trips. Kaya, Secretary Art Tugade, ano pa hinihintay mo? I-test drive na. Meron ka na ba? Meron ka na pala nito? Abay, pumunta lang po kayo sa cherryauto.ph. Kuya Jerry Labasan, maganda morning! Meron lang tayong bad news sa mga motorista. Dahil aarangkada na raw po bukas ang ikalawang tranche ng dagdag singil sa toll ng ECTEX. Ang abiso po ng NLEX Corporation, 64 centavos ang dagdag singil kada kilometro para sa Class 1 na sasakyan, 1.29 per kilometro sa Class 2 at 1.93 per kilometro sa Class 3. So meron daw po yung permiso mula sa Toll Regulatory Board na ito daw po dapat noong pang 2021 at 2023 pero ngayon na lang ipatutupad. Doon po naman sa mga may baril dyan, pwede na po kayong mag-apply para sa gun ban exemption, sabi po ng COMELEC, dahil hindi po kahit na meron pa kayong permit to quarry, hindi nyo po pwedeng dali ng baril nyo dahil pag nagsimula na yung gun ban, wala kayong exemption, patay kang bata ka. Binabati natin ang lahat ng mga Pilipino all over the world. Thank you po sa inyo. Lalo na yung nagpapadala ng dollar dito sa Pilipinas. Meron pong forecast na sinasabing aabutin daw po ng 62 to 63 pesos per dollar sa pag-upo po ni President Donald Trump ng Amerika. Talagang swerte yung mga may dollar dyan. Ipitin nyo na. Nagpayo no? Ipitin nyo na yan. Mag-ingat po tayo doon po sa mga nasalanta ng bagyo. Huwag po kayong mag-alala at hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. At po naman sa mga hindi po nasalanta, tayo po ay maaaring tumulong sa mga kababayan po nating nangangailangan ng ating saklolo. Ingat po kayo mga kapuso, mga kapamilya, mga kabarkada. Bye! Happy weekend, kumbachero! See you tomorrow! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!